Para po sa mga nagre-review for the civil service exam, here's another numerical reasoning problem na maaaring makatulong po sa inyo pagre-review. This is about solving principal, rate, and interest. By the way, this is Janice De Hersey. Meron din po tayong Facebook page, Civil Service Reviewer by Janice De Hersey, and our YouTube channel, Janice De Hersey. So, nag-upload din po tayo ng mga tutorial videos kung paano mag-online appointment at kung ano-ano pang mga dapat nyo malaman regarding civil service exam. So, let's solve this one. Mr. Lee borrows 700,000 pesos from Philippine Bank and is charged 56,000 pesos interest. What rate of interest did Philippine Bank charge for the borrowed amount? So, first of all, when solving a problem, dapat po munang alamin kung ano yung hinahanap sa problem. So, what is being asked? So, what is being asked in this problem ay yun pong rate of interest. So, take note, kapag rate, that is always in percentage. So, yung answer po dapat ay palaging merong percentage symbol. So, Mr. Lee, again, what is being asked in the problem is the rate of interest. So, Mr. Lee borrows 700,000. So, 700,000, this is the principal or the capital or the borrowed amount. So, ito po yung hiniram po ni Mr. Lee from Philippine Bank ay 700,000 pesos. So, yan po ang tinatawag na principal or yung borrowed amount. So, charge 56,000 interest. So, 56,000 yung interest or yung tubo. So, ngayon, yung hinahanap ay yung rate of interest. So, kailangan nating alamin kung anong part ng 700,000 itong 56,000 pesos. So, sa pag-solve po niyan, kapag rate of interest po yung hinahanap, napakasimple lang po. I-divide mo lang po itong interest divided by 700,000 which is the principal. So, yan po yung formula ng so, di ba napaka-simple lang, i-divide mo lang yung dalawa. So, sa civil service exam po ay bawal calculator, kaya dapat ay mabilis ka po sa pag-solve manually. So, kung medyo nakalimutan mo na yung mga division, subtraction, multiplication, lalo-lalo na po yung kapag merong decimal numbers, yung ganun, tsaka yung mga fraction, dapat i-review nyo po yun dahil yun po yung pinaka-basic dapat na malaman nyo para hindi po kayo mahirapan sa pag-solve ng problem. So, i-divide mo po yan. So, pwede mo siyang, sa unang tingin, pwede mong 56 divided by 7, that is 8, di ba? 8 times 7 is 56. So, pwede mo kaagad isulat yung 8 dyan. So, kung yung choices ay isa lang yung 8, so halimbawa letter A 10%, letter B 9, letter C 8, so automatic i-shade mo na kaagad yung letter C dahil 8% na po yan. Pero kung yung choices ay halimbawa letter A 0.08%, letter B 8%, so dapat ay letter C 80%. So ayan, medyo magulo, di ba? So dapat ay ayusin mo yung pag-divide nito, 56,000 divided by 700,000. So yung tamang sagot po dyan ay 0.08. Naging 0.08. So kung i-divide mo talaga yan using long division, so mas mabilis mong makikita yung kung saan ka maglalagay ng decimal point. So, 56,000 divided by 700,000, di ba, cannot be dahil mas malaki yung 700,000. So, mag-add tayo ng 0. So, yung decimal nandyan. So, isang 0. So, bakit isang 0 pa? Dahil that is 560,000. Mas maliit pa rin siya kaysa kay 700,000. Kaya, add ulit ng isang 0 tapos magiging 5,600,000 divided by 700,000. So, 8. So, kaya naging 0.08.
Pero again, kung isa lang po talaga yung solution, I mean kung isa lang yung choices, so 56 divided by 7, that is 8. So automatic i-shade nyo na yung 8, merong 8 sa choices. So, halimbawa, delete muna natin yung ating choices. So, kung halimbawa yung choices ay, so, alam mo na yung 56,000 divided by 700,000 is 0.08. Nakuha mo. So, kung halimbawa yung choices ay 0.08%, tapos letter B, 8%, alin dyan yung tamang sagot? So, yung tamang sagot ay 8%. So, bakit hindi 0.08%? Remember na itong 0.08 na nakuha mo dito sa 56,000 divided by 700,000, that is in decimal form. Dapat i-convert mo yan into percentage. So, paano mag-convert into percentage? I-multiply mo lamang po ng 100. Pero, sa mabilis na paraan, mag-move ka lamang po ng 2 decimal place from left to right. So, ganyan lang po mag-transform ng decimal number to percentage. So, 1, 2. So, ibig sabihin that is 8%. Kaya ang tamang sagot ay letter B, 8%. So, take note po mga ganyan. Hindi po 0.08 kaagad yung i-shade mo. Dahil hindi po 0.08%. 0.08 is different from 8%. And again, rate of interest must always be in percentage form. Kaya yung 0.08, i-multiply mo ng 100 or move ka ng 2 decimal place from left to right. So, yung tamang sagot po ay letter B, 8%. So, paano naman po kung yung 700, wait, i-delete po muna natin. So, paano naman, di ba po kanina yung formula natin sa pagkuha ng rate ay interest divided by principal. Yung ating, ngayon, gagawa tayo ng pyramid para mas mabilis nyo pong maalala. Ito po yung isipin nyo. So, nasa itaas yung I, tapos nasa ibaba yung PRT. What is PRT? So, P for principal, R for rate, and T for time. So, halimbawa, di ba kanina, kinuha natin yung rate of interest, dinivide lang natin interest divided by principal. Dahil, kung makikita mo dito, nasa itaas yung interest, tapos nasa ibaba yung P, which is the principal. So, i-divide mo lang yan, interest divided by principal. So, kung ano yung given, tingnan mo ang pyramid kung ano yung format nila. So, ganun po yung gawin mo. Itong PRT, magkakatabi, ibig sabihin, i-multiply mo po yan. So, this is multiplication kapag magkatabi. So, for example, yung unknown, for example, yung hinahanap ay yung 700,000 pesos or yung principal. So, ano yung gagawin mo? So, kung given yung interest at rate, so, i-divide mo lang yung interest over rate, that is principal. So, ang purpose po ng pyramid ay para mabilis mong maalala yung formula. So, ayan, interest divided by rate equals principal. So, what is T? Ang T, yan po yung time. So, kung halimbawa, sinabi dito sa problem na Mr. Lee borrows 700,000 pesos, charge 56,000 pesos interest in 2 years. So, for example, merong 2 years. So, yung 2 years, yun po yung time. So, sa pagkuha po ng interest, kapag merong time given, ito po yung formula. Principal times rate times time equals interest. So, kung halimbawa, yung hahanapin ay yung interest, tapos given yung
Yun na po yung sinabi natin kanina, di ba? So, kung interest yung hinahanap, tapos merong time given, so PRT or principal times rate times time. So, ganyan lang po. Mas mabilis nyo pong maalala kung principal rate and time and interest problem kung aalahanin nyo po itong itong triangle natin. So, interest nasa itaas, tapos PRT sa ibaba. So, ganun lang po. So, sana meron po kayo naintindihan sa video natin. Thank you for watching. Please don't forget to click the subscribe button.